Nagtagumpay nga po mga idol ang Golden State Warriors na maipanalo ang napakadikit na game laban sa Detroit Pistons 115-110 na pinangunahan ni Jimmy Butler na nagtala ng 26 points, 9 rebounds, 5 assists kasama na si Stephen Curry na merong 32 points. Pero hindi rin naman simpleng game ang laro na ito para sa Golden State dahil nagkaroon muna dito ng magkabilang team ng kaunting initan at trash talkan sa isa't isa. Kabilang dyan ay ang ginawang pagtulak at paggawa ni Isaiah Stewart ng 2 small gestures kay Stephen Curry sa kalagitnaan ng laro. Ngunit agad rin naman nga niya itong pinagsisihan ang kanyang ginawa dahil matapos niya nag-init bigla ang kamay ni Stephen Curry sa 3-point line na literal tumalo sa Detroit Pistons. Sa madaling salita, literal kinarma si Stewart sa kanyang ginawa at isa ito sa mga magpapatunay na hindi talaga dapat yabangan ng maaga si Stephen Curry dahil kahit anong oras pwedeng pumutok ang kanyang shooting. Samantala, sa pagkatalo nga ng Los Angeles Lakers sa game nito laban sa Boston, naputol na ang kanilang 8-game winning streak. Bumagsak na rin naman at bumaba sa 40 wins, 22 losses bilang number 3 pa rin sa West. Halos wala rin naman ngang pinagbago ngayon ang kalagayan ng team, ngunit sadyang ginagawa ngang big deal ng mga ESPN analyst ang pagkatalo ng Lakers. In fact, maraming ang mga analyst ang nagsabi na napatunayan ngayon na wala talagang kakayahan ng Lakers na makipagsabayan sa mga contender kagaya ng Celtics. Isa lang naman nga daw itong bluff ang susunod-sunod na pagkapanalo, pero kung inyo ngang mapapansin, hindi rin naman nailabas ng Lakers ang kanilang tunay na lakas dahil sa pagkawala ni Rui Hachimura at Jackson Hayes. Maging si LeBron na sobrang frustrated matapos siyang mawala sa game at maibaba na sana ng Lakers sa 4 points ang dating 22 points na kalamangan ng Boston. Pagkakataon na nga sana niya iyon para mabuhat ang team sa panalo, pero hindi niya yan nagawa dahil sa injury. Sa kabilang banda, simula nga po sa napakatagal na pagkakapako ng Phoenix Suns sa ika-11 pwesto sa West, maaari nga pong umangat pa sila sa ika-10 sa lalong madaling panahon ngayong linggo. Patuloy nga ang pag-struggle na manalo ng top 10 na Dallas Mavericks, kaya ito na ang pagkakataon nila para maungusan ito at maaari nga ngang simulan sa magiging laro bukas. Since 9 players lang naman ang magmalalaro sa Mavericks, inaasahan na magiging madali para sa Suns na talunin ito. Hindi rin naman maglalaro dito sa Dallas at kumpara sa Phoenix na kompleto ang lineup, at kung sakaling maging successful sila, maibababa na nga sa 1.5 games ang kalamangan ng Mavericks sa loob lamang ng isang araw. Ganyan nga kalaki ang oportunidad na hawak nila ngayon na hindi dapat palampasin, lalo pat pagkatapos niyan puro contender na ang kanilang makakatapat kagaya ng Memphis, Houston, Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Kaya pagkakataon na nga nila ito upang makakuha ng momentum sa gagawing last push para makapasok sa play-in tournament.